Okay, good afternoon po mga brothers and sisters. So ngayon po ay papunta ako sa Via Crucis para dumalaw sa mga youth natin na ngayon ay nagkakaroon sila ngayon ng pre-NYD activity. So ito ay parang requirements ng diocese before NYD ba? Pre-DYD activity pala. So ito ay requirements ng diocese para before the DYD sa darating na November 15 ay dapat ay na-undergo na ng mga participants itong pre-DYD activity. Nang sa ganon, siguro ito yung preparation para mas lalong maunawaan nila kung ano yung programa or objective ng gagawing DYD. Ayun, malapit na ako. So, bibisita lang naman tayo tapos titingnan natin yung mga ganap nila. Diba? Siyempre, support kasi yan ay mga youth natin. Siyempre, mahal natin yan, kaya supportahan natin yan. So, ayun, nagsisimula na sila. Ayan. Narinig niyo ba? O dahil naka-microphone ako, hindi masyado siguro narinig. Pero nag-start na sila actually. At I guess, ang ginagawa nila ngayon ay parang, ano ba to? Nagpapalaro siguro muna sila. Para while waiting siguro, ay hindi sila nabuburyo or naboboard. Kaya nililibang nila yung sarili nila. So ito yung mga sekretary natin. Ayan sila yan. Ayan. Hello sa inyo. Tini, hello. Ayan. So ilan na sila ngayon? Nasa 60 na rin, 50. Nasa 50 na sila. So maganda pala kasi halos kompleto na rin pala. So silipin natin kung ano mga ginagawa nila ngayon. Hi guys! Mga natalo na yan. Sila naman yung mga nagre-ready ngayon para dito sa DYD prep. Yung mga nakaupo, yan yung mga natalo na. Sila yung mga natalo. Ayan. Ayan. So tara silipin natin ulit sila. Ito mga natalo. Ang lungkot to. Napakalungkot. Si Ate Jenny B siya yung nagpapalaro ngayon. Ayan. Tapos, ito naman. Ito yung mga very competitive. Ayan. So, mga competitive, akala mo yung mapapanalunan. Ayan. So ito yung mga talo. So yun po, yun lang muna sa ngayon. Babalik tayo mamaya. Ingay! Ang ingay. So mamaya babalik tayo kapag kung ano na ulit ang nangyayari. Sa ngayon, yun lang muna ang ma-share natin dahil naglalaro pa lang sila. So mamaya ulit, sige. Bye-bye! May ulit! So yun, update lang guys. So ngayon kasalukuyan na silang nag-overview para sa magiging DYD prep. Yan po si Michael. Si Michael po ang nagbibigay ng overview dahil si Michael po ay part po siya ng Diocesan Youth Council. Kaya siya po yung nagbibigay dahil mas may alam siya sa module. Ayan guys, voice over muna tayo kasi kanina, hindi pala naka-play yung video nung binibideo ko si Father habang parating siya. Todo pa naman kaway dun si Father, sayang. Sorry na Father pag napanood mo to. So, ayan nga guys, nagbibigay na po si Father dyan ng reflection about sa Bible verse na Romans chapter 5 verse 5. Ipaparinig ko na lang siguro sa inyo yung ilang clips dito sa ginawang deepening ni Father Raf. Hope is about trusting in God. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, true hope comes from God's love. Sa pag-ibig ng Diyos. Sino ba dito ang mga minahal na? Minamahal. Patuloy na nagmamahal kahit nasasaktan. Tandaan natin, yung tunay na pag-asa nakakabit saan? Sa pagmamahal ng Diyos. Bakit? Kasi kahit magulo na yung isipan natin, kahit hindi na natin maintindihan yung nangyayari sa atin ngayon, alam natin merong Diyos na nagmamahal sa atin at ayun ay sapat na. Yung pag-ibig ng Diyos kailanman, hindi tayo lolokohin. God's love does not disappoint. And that is hope. Hope does not disappoint. Christian hope is about confident trust. Knowing that God is working for our good even when we don't see it.
Nakikita niyo ba ang Diyos? Sino nang nakakita sa Diyos? Kung hindi niyo siya nakikita, bakit nagtitiwala kayo sa Kanya? Kung hindi natin nakikita ang Diyos, bakit tayo naniniwala sa Kanya? That is hope. Na minsan, kahit hindi na tayo sigurado, Lord, alam ko, kahit hindi kita nakikita, kahit minsan hindi kita nararamdaman, kahit minsan dasal ako ng dasal, hindi ka naman nasagot, magtitiwala pa rin ako sa iyo. That is hope. It's about confident trust. God's presence in difficult times. Siguro marami tayong dinaanan ng mga problema sa buhay natin. Marami na tayong pinagdaanan sa buhay, may bumagsak na sa exam, meron nang nahuli sa pangungopya sa exam, meron nang napagalitan ng nanay, napagalitan ng tatay. Maraming mga pinagdaanan na parang wala namang may favorite sa akin. Parang lahat kaaway ko, parang wala akong kakampi. Pero kung titingnan natin, when things go wrong, God does not leave you. When things go wrong, God does not leave you. Naalala niyo yung kwento ng footprints in the sun? May nagre-reklamong isang lalaki. Sabi niya, Lord, bakit nung ang saya-saya ko, nung sumasakses ako sa buhay, dalawang paa yung nakikita ko sa dalampasigan. Kapag sumasakses ako, kasama kita. Pero bakit nung ako ay nasa deepest, loneliest moments of my life, laging isang paa na lang yung nakikita ko? Iniiwan mo ba ako? Sabi ng Panginoon sa kanya, sa mga panahon na tingin mo mag-isa ka, sa mga panahong marami kang pinagdadaanan, sa mga panahong nasa deepest and loneliest of your life ka, buhat-buhat kita. Kaya tingin mo, mag-isa ka. And that is confident trust. When things go wrong, God does not leave us, but rather, He carries us. Tingnan natin yung isang saranggola. Diba? Favorite ko yung kanta ng Ben and Ben na, saranggola pa sa kahel na kalangitan, paalam na nga ba sa ating nakaraan ngunit. Tingnan natin, yung saranggola, lumilipad siya pataas ng pataas. Minsan lumilipad siya kasabay ng indayog ng hangin. In the same way, our hope grows stronger when we face challenges. Bakit? Yung saranggola ba lumilipad kasabay ng hangin? Hindi. Kapag nagpalipad tayo ng saranggola, kailangan dalawa kayo. Kasi yung isa, hawak-hawak yung saranggola, yung isa nakahawak sa sinulid. At titingnan nyo saan yung bulusok ng hangin. Kapag ang bulusok ng hangin ay papunta dito, ang gagawin nyo, yung saranggola dapat papunta dito. Nandun dapat yung may hawak na saranggola. Bakit? Kasi kapag pinalipad yung saranggola, kailangan against siya sa current ng hangin. At kapag binitawan mo, the more na lumalakas yung hangin, the more na tumatayog siya. At ganyan yung nangyayari sa buhay natin. Sometimes, we need to go against the current of the world. Minsan kasi gusto natin laging comfort. Takot tayong masaktan. Ayaw nating masaktan. At ayaw natin minsang mabigo. Pero sa lahat ng sakit na nararamdaman natin, doon tayo matututo. The wind that tries to push us down can actually lift us higher if we hold on to God. Kailan mawawala sa direksyon yung saranggola? Kapag naputol yung pisik at nabitawan siya nung may hawak sa kanya. Gegewang-gewang siya sa himpapawid hanggang sa masabit siya sa puno. And that is the analogy of the kite. Tatayog ang lipad natin
kapag hawak-hawak tayo ng Diyos. Ano mang daluyong ng hangin, ano mang daluyong ng bagyo ng buhay, kung hawak-hawak at mahigpit ang hawak sa atin ng Diyos, kailanman hindi tayo maliligaw. And we need to go against the current of this world. At yan yung maganda sa buhay natin bilang mga kabataan. The more na nasasaktan tayo, the more na maraming challenges, the more doon tayo natututo. Kailan nyo nalaman na mainit pala ang kasirola? Kapag ka nahawakan. Kailan nyo nalaman na masakit pala ang iwanan? Kapag iniwan kayo ng minamahal nyo. Kailan kayo natuto? Kapag kayo ay nasaktan. There are many lessons in life that have learned through struggles and pains. At yan yung pag-asa sa buhay. Do not be afraid to cry. Because each cry, each tears have a story to tell. Hope is not about escaping problems, but finding God's presence in them. Kasi gusto natin lagi tumakas kapag meron tayong may problema. There are two tendencies when we are facing problems and struggles. Number one, are we going to flight? Minsan, mas mabilis tumakas kapag may problema. Mas mabilis lumayo kapag may problema. O are we going to fight? Haharapin ko yung problema ko. Dahil kagaya ng saranggolang lumilipad, kapag sa daluyong ng hangin, tayog at tayog ako kapag nalampasan ko ang problemang ito. Just like a kite rises higher when the wind pushes against it, our faith and hope grow stronger through life's challenges. Okay. So, bibigyan ko muna kayo ng at least 2 minutes to digest yung mga nasabi ni Father kanina regarding our topic. Then after that, mag-start tayo ng short prayer, then start tayo ng sharing. Okay? So, sige. Bigyan ko muna ng 2 minutes. Pagkatapos nga po ng reflection ni Father ay sinunod na po ang sharing ng ating mga participants kung saan may mga guide questions sila na sasagutin bilang gabay sa pagbabahaginan. Hi guys! Hi guys! So, ngayon ay, update lang para sa kanilang 3DYD activities. So, ngayon sila ay nagkakaroon ng activity. Sila ay nagkakaroon ng activity na kung saan sila ay magdodrawing ng saranggola na nagre-represent sa kanila. So, ayun po sila. Kasalukuyang kumakain pala, hindi sila gumagawa ng activity. So, yan. Almost 2 minutes na yung nakalipas. So, silipin natin kung ano na yung mga nagagawa nilang drawing. Go! So, ayan. Ang kanilang mga dinodrawing ay yung mga saranggola na nagre-represent sa kanilang mga sarili. Tama ba ako? Ang galing ko! Yes! Yan. So yun ang kanilang mga ginawang mga activity ni saranggola na nagre-represent sa kanilang sarili. So ngayon patapos na rin sila. Malalapitan natin yung bawat isa.